Hindi ko makakalimutan ang Noche Buena na yon. Ang sarili kong anak si Carlo ay sinipa ako palabas ng sarili kong bahay. Tinawag niya akong walang silbing builder sa harap ni Don Pedro Santos. Ang hiya na yon, ang sakit ng walang utang na loob, ay halos ikamatay ko. 40 taon akong nagpakahirap, nagdoble shift para lang sa kolehiyo niya. Ginamit ko ang pawis ko bilang haligi ng tahanan. Pero ang tingin niya sa akin, pampabagal lang. Umalis ako na kalmado. Pero hindi nila alam na may hawak akong isang lihim na trump card. Ang business card ni Don Pedro, ang numero na akala nila ay wala lang. Sabi ko, magbabago ang laro para sa matandang Tatay Jose na ito. Hindi na ako papayag na maging laruan nila. Oras na para bawiin ko ang aking dangal at bigyan sila ng isang leksyon tungkol sa katapatan. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka na ng walang utang na loob, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood? Araw ng Pasko, isinara ng sarili kong anak na si Carlo ang pinto sa aking harapan. Wala ka ng puwang dito sa pamilya namin. Lumayas ka na. Matigas at walang galang niyang sabi. Sa likod niya, nakita ko si Bianca, ang manugang ko, na palihim na tumatawa. Pero imbes na magalit, tumango na lang ako, sumakay sa kotse ko at gumawa ng isang tawag. Makalipas ang 5 minuto, biglang nagsitayuan mula sa mesa ang lahat ng bisita. Umalis sila, iniwan ang dalawa sa isang malaking bahay na biglang naging hungkag. Iyon ay isang pagtataksil na humihingi ng katarungan at ibinigay ko iyon. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pagbaligtad ng buong sitwasyon. Tay, bakit hindi ka raw kasi maging tulad ni ang mga salitang iyan ay tumama sa dibdib ko na parang martilyo? Napatigil ako sa may pintuan, nakatingin kay Carlo, na inaayos ang mamahaling Rolex sa pulsuhan niya. Ang relo na siguro ay mas mahal pa sa P20,000 na buwan ng pensyon ko. Ang designer jacket niya ay perpektong nakapatong sa balikat niya, tila sumisigaw ng kayamanang kailanman ay hindi ko nakamit. Anong sabi mo? Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa gusto ko, isang bulong lamang. Inikot ni Carlo ang mga mata niya, ang parehong pagngiwi na ginagawa niya noong binata pa siya kapag inuutusan kong maglinis ng kwarto. Pero ngayon, dala nito ang bigat ng pagiging malupit sa pagtanda. Narinig mo ako, si Pedro Santos ay nagtayo ng imperyo. Tignan mo itong lugar, sabi niya, habang mapanghamak na itinuro ang simpleng mga kasangkapan ko. Ang luma pero malinis na sofa kung saan kami nag-uukol ng di mabilang na gabi para tulungan siya sa assignment niya. Ang dugo ko ay tila kumulo sa aking mga ugat. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat kuko na binanatan ko, iyan ang nagbayad sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Carlo naman ay inayos ang silk tie niya na may sinasadyang pagmamalaki. Ang kolehiyo na halos hindi ko napakinabangan hanggang sa makasal ako kay Bianca. Si Pedro ang nagbigay sa akin ng tunay na pagkakataon, tunay na koneksyon. At ikaw? Pinabagal mo lang ako sa iyong mentalidad ng isang trabahador. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapit ko ang door frame. 40 taon ng double shift, mga hapunan na hindi ko nadaluhan, sakit sa likod. Lahat iyon ay nagtapos lang sa sinabi niyang pinabagal ko lang siya. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. At ano ang napala ko? Isang ama na nakatira sa bahay na sumisigaw ng construction worker sa bawat bisita. Ang tawa ni Carlo ay matalim, parang tumataga. Alam mo ba kung gaano ako nahihiya kapag tinatanong ng mga kaibigan ni Bianca ang tungkol sa pamilya ko? Si Pedro ang may-ari ng kalahati ng commercial district ng Makati. At ikaw, anong pag-aari mo? Mga power tools. May pumitik sa loob ko. Ang maingat na pagpipigil na iningatan ko sa loob ng 37 taon ng pagiging magulang ay tuluyan ng nabasag. Umalis, ngayon din. Itinuro ko ang pintuan sa harap gamit ang matatag kong daliri. Huwag ka nang magpanggap na api, Tatay Jose, sabi ni Carlo. Alam nating dalawa na hindi na ako nababagay dito. Hindi na ako nababagay sa iyo. Si Carlo ay humakbang patungo sa pinto, bawat isa ay umaalingaw-ngaw ng paghamak. Marahil, oras na para tanggapin mo na ang ibang tao ay sadyang para sa mas malalaking bagay. Ang pinto ay sumara ng malakas, kaya nyanig ang mga litrato ng pamilya namin
sa ibabaw ng mantelpiece. Naiwan akong nakatayo sa biglang katahimikan, pinag-iisipan ang nangyari. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang teenager na hinatid ko sa bawat baseball practice ay tinanggalan ng halaga ang 40 taon ng buhay ko. Sa labas, pumasok sa mga bintana ang tunog ng kalansing ng metal at mga yabag sa graba. May bagay na tila kinakaladkad sa semento. Labis akong napagod sa emosyon, kaya naupo ako sa paborito kong upuan, ang may maliit na butas sa balat mula sa pagkabata ni Carlo. Isang kalandian sa gunting. Ginawa ko ang ritual ko sa gabi na parang multo, isinabit ang work shirt ko sa closet na may mechanical precision. Ang refleksyon ko sa salamin ng silid tulugan ay nagpakita ng isang 70 taong gulang na lalaki na biglang tumanda. Ang mga salita ni Carlo ay umaalingaw-ngaw sa bawat paggalaw. Isang tunay na lalaki na may tunay na pera. Habang nagsisipilyo ako, hindi ko matatakasan ang alaala ni Carlo na noon ay 8 taong gulang. Ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan niya ang toolbox na ibinigay ko sa kanya noong Pasko. Ang tatay ko, kaya niyang gawin lahat, sabi niya ng may purong kagalakan. Kailan nagbago ang pagmamalaki na iyon at naging kahihiyan? Naalala ko ang gabing iyon nang magtrabaho ako hanggang 3:00 ng umaga sa Henderson Project. Pagkatapos, dumiretso ako sa graduation ni Carlo sa high school. Mantsado ng kape ang damit ko at magaspang ang mga kamay. Pero nakarating ako. Niyakap ako ni Carlo pagkatapos bumulong. Salamat po, Tay, sa palagi mong pagiging nandyan para sa akin. Ang parehong mga kamay na tinanggihan niya ngayon bilang simbolo ng pagiging ordinaryo. Ang pagbabayad sa kolehiyo ay nangangahulugang 8 oras na pagtatrabaho sa loob ng 3 taon. Namimiss ko ang hapunan ng pamilya, isinakripisyo ko ang mga katapusan ng linggo at tinalikuran ko ang mga bakasyon kasama ang mga kaibigan. Ang bawat labis na bayad ay dumiretso sa education fund niya. Gusto kong magkaroon ka ng mga pagkakataon na hindi ko nagkaroon, sabi ko sa kanya noong mga panahong iyon. Tila nagpapasalamat siya noon na uunawaan ang sakripisyo. Ngunit nagbago ang lahat nang bisitahin niya ang bahay ni Don Pedro Santos sa Forbes Park sa unang pagkakataon. Naaalala ko pa ang gabing iyon nang umuwi siya mula sa hapunan ng pamilya ni Bianca. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang gutom na hindi ko pa nakita kailanman. Tay, dapat mong makita ang bahay ni Pedro. Para itong kinuha sa isang magazine. May wine cellar, marble floors, mga painting na mas mahal pa sa buong subdivision natin. Ang boses niya ay puno ng pagkamangha, ngunit sa ilalim nito ay may mas madilim, inggit. Pagkatapos, nagsimula ang mga paghahambing. Noong una, banayad lang. Sabi ni Pedro, mas maaasahan ang investment portfolios kaysa sa mga pension plans. Pagkatapos, mas matapang. Siguro, dapat nag-aral na lang ako ng negosyo sa halip na engineering. Sa huli, ang nagtatanong na tingin niya nang bumisita siya sa simpleng bahay ko, tila nakikita niya ito sa bagong kritikal na mga mata. Ang mga tawag sa telepono ay naging mas maikli. Ang mga imbitasyon sa hapunan ay mas kakaunti. Pasensya na, Tay. May event ang pamilya ni Bianca, iyon na ang standard niyang dahilan. Sinubukan kong hindi pansinin kung paano nagbago ang boses niya kapag nagsasalita siya tungkol kay Pedro. May paggalang, masigla, sa paraan na dati ay tungkol sa akin. Ang Pasko ng nakaraang taon, dumating siyang huli ng 1 oras. May dala siyang mamahaling regalo na tila obligasyon lamang at hindi tanda ng pagmamahal. Tinuturuan ako ni Pedro tungkol sa tax benefits. Sabi niya habang iniaalis ang balot ng relo na pinag-iipunan ko sana sa loob ng buwan. Ang charitable contributions ay maaaring maging strategic. Kahit ang mga regalo ko ay naging aral sa kanyang bagong pilosopiya. Pinanood ko ang pagbabago ng anak ko mula sa isang batang ipinagmamalaki ang ama niyang trabahador patungo sa isang lalaking ikinahihiya ang pinagmulan niya. Ang paghaharap namin ngayon ay hindi isang biglaang kalupitan. Ito ang hindi maiiwasang konklusyon ng mga taon ng lumalaking distansya
Si Don Pedro Santos ay hindi lang nagkaroon ng manugang, ninakaw niya ang anak ko. Siguro hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil lamang sa simpleng katotohanan na mayroon siyang mundo kung saan ang mga sakripisyo ko ay tila walang kabuluhan. Habang nakahiga sa kama, tumingin ako sa kisame at sinubukan kong alalahanin kung kailan huling nagtanong si Carlo tungkol sa araw ko, sa kalusugan ko, sa kaligayahan ko. Ang katahimikan ay umabot ng buwan, siguro taon pa nga. Kailan ba ako naging walang halaga sa batang binuo ko ang buong buhay ko? Humihimig ang bahay sa paligid ko ng may pamilyar na tunog, ang pag-ayos ng kahoy, ang paggalaw ng pundasyon. Ang bahay na ito, na itinuturing ngayong kahiya-hiya ni Carlo, ay naging kanlungan niya sa bawat krisis noong bata pa siya. Nakita ko ang liwanag ng umaga na pumasok sa kurtina ng silid-tulugan. Ang mga kasukasuan ko ay nagprotesta nang bumangon ako sa kama. Bawat paggalaw ay paalala na ang 70 taon ay may kapalit. Alas 8:15 na ng umaga. Mas huli kaysa sa karaniwan, pero ang emosyonal na sakit kahapon ay mas nakapagod sa akin kaysa sa anumang pisikal na paggawa. Nagtungo ako sa banyo, iniiwasan ang refleksyon ko sa salamin. Ang kape ay tumatawag sa akin mula sa kusina, nangangako ng caffeine na kailangan ko. Kailangan kong harapin ang isa pang araw sa bagong realidad na ito, kung saan tinitingnan ako ng anak ko bilang kahihiyan. Ang karaniwang ritual ng pagtitimpla ng kape at pagkuha ng dyaryo mula sa porch ay karaniwang nagbibigay sa akin ng structure sa araw-araw na tila hungkag matapos akong magretiro. Ngunit paglabas ko, napansin ko agad ang hindi pangkaraniwan. Ang mailbox ko, isang simpleng itim na metal na inilagay ko 50 na taon na ang nakalipas, ay nakatabingi sa poste. Ang pinto ay nakabukas sa isang hindi natural na anggulo. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi aksidente ang pinsala. May gumamit ng baseball bat o crowbar, binaluktot ang metal, sinasadya, may mali siya. Ang matatalim na gasgas ay sumira sa ibabaw. Ang poste mismo ay maluwag, itinutumba ang buong estruktura patungo sa kalsada. Mga pasaway na bata, bulong ko. Ngunit may bagay sa presisyon ng pagkasira na tila hindi random. Hindi ito gawa ng teenager. Ito ay may layunin, personal. Ang alaala ng tunog ng kalansing kahapon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Binalikan ko ang bahay habang hawak ang dyaryo sa ilalim ng braso ko. Sa loob ng 40 taon ng paninirahan sa subdivision na ito, kailanman ay hindi ako naging target ng vandalism. Ang oras ay tila masyadong convenient para maging isang coincidence. Sa mainit na kusina ko, nagtimpla ako ng kape at binuksan ang dyaryo sa mesa. Ang pamilyar na ginhawa ng umaga ay dapat na nagpakalma sa akin, ngunit nawala ang konsentrasyon ko. Ang mga salita ay lumabo habang bumabalik ang isip ko sa nasirang mailbox. Sa masasamang salita ni Carlo, sa lumalaking katiyakan na ang paghaharap kahapon ay hindi pa tapos. Naisip kong tumawag sa pulis, ngunit binaliwala ko ang ideya. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Nasira ang mailbox ko sa gabi ring tinawag akong loser ng anak ko. Iisipin nila na ako ay isang paranoid na matanda na nagkokonekta sa mga bagay na hindi konektado. Lumipas ang oras. Alas 9 na. Sa labas, nagsisimula na ang mga kapitbahay sa kanilang mga routine. Pagkatapos, tumunog ang telepono. Tinitigan ko ang telepono sa loob ng 3 ring bago ko sinagot. Umaasa na baka telemarketer lang. Ang huling boses na inaasahan kong marinig ay si Carlo. "Tay, ako ito," sabi niya. Ang tono niya ay may artipisyal na tamis na agad na nag-alerto sa akin. Ibang-iba sa kalupitan kahapon. "Carlo," pinanatili kong neutral ang boses ko. "Makinig ka. Buong gabi ko pinag-isipan ang nangyari kahapon. Labis akong nag-overreact." Ang mga salita ay dumaloy ng masyadong makinis, masyadong rehearsed. May mga bagay akong nasabi na hindi ko naman talaga ibig sabihin at talaga akong humihingi ng tawad. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono. Pagkatapos ng 40 taon ng pagiging magulang, alam ko kung kailan nagsisinungaling si Carlo. At ito ay tila isang art form. Tila malinaw ka naman sa iyong nararamdaman,
sabi ko. Hindi, iyon nga. Na-stress lang ako sa trabaho, sa pera, sa lahat. Alam mo naman kung paano ang pamilya ni Bianca. Tumawa siya, pero tila hungkag. May malamig na bumaba sa tiyan ko. Ang Carlo kahapon ay malupit, pero tapat. Ang bersyon na ito ay tila mapanganib sa kanyang panlilinlang. Actually, patuloy niya, iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Gusto ka naming imbitahan ni Bianca sa Noche Buena bukas ng gabi, sa bahay namin. Hindi naman fancy, nandoon lang si Don Pedro, ang mga kasosyo niya sa negosyo, at ilang kamag-anak. Lahat sila ay matagumpay at mayayaman. Noche Buena? Ang mga salita ay lumabas na parang nakakabigla. 6:00 ng gabi ang hapunan. Niluluto ni Bianca ang paborito mong roast beef. Dapat ay tumanggi ako. Ang bawat instinct ay sumisigaw ng panganib. Ngunit ang isang desperadong bahagi ko ay gusto maniwala na ang anak ko ay nagsisisi talaga. Siguro pwede akong pumunta. Kahanga-hanga. Oh, at Tay, suotin mo sana iyong magandang suit mo noong libing ni Mama. Ang first impressions ay mahalaga sa kumpanya ni Pedro. Ang linya ay naging tahimik sa isang sandali at narinig ko ang mga boses sa likuran. Pagkatapos, ang boses ni Carlo malayo, pero rinig, tila nakalimutan niyang isara ng maayos ang telepono. Talagang naniwala siya, matalim at malupit ang tawa ni Carlo. Narinig mo ba ang awa sa boses niya? Ang sama mo, Carlo, ang boses ni Bianca, mas amused kaysa sa nag-aaproba. Pero, aminin ko, magiging interesting ito. Magugustuhan ito ni Pedro, ang matagumpay niyang negosyo laban sa construction worker kong ama. Ang contrast ay perpekto. Huwag mong kalimutan ang mana, dagdag ni Bianca. Kailangang makita ni Daddy kung gaano siya kahusay kaysa sa tatay mo. Ang hapunan na ito ang garantiya sa mana namin at negosyo ni Don Pedro. Tama. Sa pagtatapos ng gabi, magmumukhang kaawa-awa si Tatay Jose sa tabi ng kumpanya ni Pedro. Makikita ni Pedro kung gaano namin siya kamahal at wala ng iba. Labis na nanginginig ang kamay ko, kaya muntik ko nang mabitawan ang telepono. Ang komplikadong kalupitan ng plano nila ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Hindi ito tungkol sa pagkakasundo. Ito ay tungkol sa paggamit sa akin bilang prop sa kanilang pagmamanipula kay Don Pedro Santos. Maingat kong isinara ang telepono, nanginginig ang buo kong katawan. Pinlano nila ito. Hindi lang isang hapunan, kundi isang emosyonal na pagmamanipula, isang peking paghingi ng tawad, isang sinasadyang paghahanda para sa pampublikong kahihiyan. Hindi lang ako tinanggihan ng anak ko, nagpasya siyang gawin akong sandata. Ang kusina ay tila lumiit, ang mga dingding ay lumiliit habang lumulubog sa akin ang buong saklaw ng kanilang pagtataksil. Hindi ito teenage rebellion o pagkadismaya ng may sapat na gulang. Ito ay kinakalkulang kalupitan na idinisenyo upang sirain ang anumang dignidad na natitira sa akin. Umupo ako ng mabigat sa silya, nalaglag ang dyaryo sa sahig. Ngunit dahan-dahan, may ibang bagay na nagsimulang lumaki sa dibdib ko. Hindi ang pagkatalo na naramdaman ko kahapon, kundi isang bagay na mas matatag, mas nakatuon. Kung gusto nilang makipaglaro sa emosyon ko, kung sa tingin nila ay kaya nila akong gamitin bilang entertainment para sa kanilang mga pakana. Malalaman nila na ang matandang foreman na ito ay may ilang diskarte pa na natitira. Tatay Jose, ang builder? Ang mga salita ay paulit-ulit sa isip ko. Hindi man lang ama o tatay, kundi pangalan lang ng propesyon. Ang klasifikasyon sa lipunan na nakagulo sa kanila. Hinigpitan ko ang braso ng silya ko hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri ko. Laban sa pagkahilo na nagbanta na mananaig sa akin. Ang halakhak ni Bianca ay patuloy na naglalaro sa isip ko. Ang matalim na tunog ng nabasag na salamin. Ng isang babaeng nakakita ng tunay na kasiyahan sa pagpaplano ng kahihiyan ng isang matanda. Magiging interesting ito. Tila ang dignidad ko ay isang hapunan para sa kanilang libangan. Ngunit ang boses ni Carlo ang pinakamasakit. Awa sa boses niya. Kinilala niya ang desperasyon sa tono ko nang tanggapin ko ang imbitasyon nila at ikinatuwa niya ito. Ang sarili kong anak ay ginawang sandata ang pagmamahal ko para sa kanya.
Ang kahandaan kong magpatawad ay ginawang bala para sa kanilang plano. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang mga binti ko. 70 taon ng buhay, 45 taon ng kasal, 37 taon ng pagiging magulang. Lahat ay nabawasan sa mga props sa laro nila ni Don Pedro. Hindi lang nila ako tinanggihan. Nagpaplano silang gumawa ng circus mula sa aking working class background. Isang litrato sa ref ang nakakuha ng atensyon ko. Graduation ni Carlo sa high school. Kaming dalawa, nakangiti sa tabi ng diploma niya. Nagtatrabaho ako ng 18 oras sa isang araw para makaya ang mga bayarin para sa private school na iyon. Ngayon, gusto niyang gamitin ang mga sakripisyo ko bilang patunay ng sarili niyang superiority. May pangunahing nagbago sa dibdib ko. Hindi ang mapangwasak na kalungkutan na naramdaman ko kahapon, kundi isang bagay na mas matatag, mas nakatuon. Ang tatay ko ang nagturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa bank account niya, kundi sa kung paano siya tumugon kapag binagsak siya ng buhay. Pwede kang humiga dyan at tanggapin ito, sabi niya noong bata pa ako. O pwede kang bumangon at ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Pumunta ako sa bintana ng sala at tiningnan ang nasira kong mailbox. Ang vandalism ay biglang nagkaroon ng perpektong kahulugan. Isang psychological warfare na idinisenyo upang gawin akong vulnerable sa imbitasyon nila sa hapunan. Inayos nila ang bawat detalye mula sa pinsala sa ari-arian hanggang sa pekeng paghingi ng tawad, hanggang sa malaking finale bukas ng gabi. Ngunit gumawa sila ng isang kritikal na pagkakamali. Ipinagpalagay nila na mananatili ako sa dilim tungkol sa kanilang plano. Pumunta ako sa desk drawer kung saan ko inilalagay ang mahahalagang numero ng telepono. Ibinigay sa akin ni Don Pedro Santos ang business card niya noong nakaraang taon. Tumawag ka lang, Jose. Dapat mas magkakilala tayo, sabi niya. Pinahahalagahan ko ang kanyang pagiging diretso, ang kawalan niya ng pagkukunwari sa kabila ng kanyang malinaw na kayamanan. Ngayon, ang business card na iyon ay kumakatawan sa isang bagay na ganap na naiiba, isang pagkakataon. Nagsimulang suriin ng isip kong engineer ang sitwasyon ng may mechanical precision. Gusto nilang hiyain ako sa harap ni Pedro upang ipakita ang kanilang superiority at secure ang mga prospect ng mana. Ngunit paano kung malaman ni Pedro ang tungkol sa kanilang panlilinlang ng maaga? Paano kung malaman niya na ang anak at manugang niya ay nagmamanipula sa kanya sa kalupitan sa isang matandang miyembro ng pamilya? Hindi itinayo ni Don Pedro Santos ang kanyang imperyo sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kawalan ng katapatan. Mula sa maikli naming pag-uusap, nakilala ko ang isang lalaki na nagpapahalaga sa integridad higit sa social climbing. Hindi niya mapapahalagahan ang paggamit sa kanya bilang isang unwitting participant sa psychological abuse. Ang numero ng telepono ay tila tumibok habang hawak ko ang card. Isang pag-uusap ang maaaring magbago sa lahat. Hindi paghihiganti, kundi katarungan. Tinitiyak na ang mga manipulative schemes ay makakatugon sa nararapat na kahihinatnan. Tiningnan ko ang orasan sa kusina, 9:30 na ng umaga. Si Pedro ay nasa opisina na, marahil ay nagre-review ng mga kontrata. Isang magandang oras upang tawagan ang isang kapwa negosyante kahit isang retirado. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Carlo kahapon, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa sakit at pagkalito. Layunin, isang direksyon, kumpiyansa na hindi ako magiging biktima ng sinuman kahit ng sarili kong anak. Nakita ko ang business card ni Pedro sa desk organizer ko. Ang mga kamay ko ay huminto sa panginginig, napalitan ng matatag na konsentrasyon. Mills Commercial Development. Pedro Santos, Director. Nandoon ang direct office number at cellphone number niya. 2 paraan upang makipag-ugnayan sa isang lalaki na hindi nagtatago sa likod ng mga sekretarya. Umupo ako sa reading chair ko at dinayal ang numero. Kailangan ng diskarte ang maingat na tiyempo. Ano ba talaga ang sasabihin ko sa kanya? Ang totoo siyempre, ngunit inihatid ng may surgical precision. Kailangang malaman ni Pedro na ang anak at manugang niya ay nagmamanipula sa kanya. Gamit ang mga pagtitipon ng pamilya bilang stage para sa kanilang audition para sa kanyang mana. Ngunit hindi ako dapat magtunog tulad ng isang mapait na matanda
na nagrereklamo tungkol sa mga anak na walang utang na loob. Tahimik kong ni-rehearse ang mga panimula kong linya. Pedro, si Jose ito. Tumatawag ako tungkol sa hapunan bukas. Masyadong formal. Hi Pedro, si Jose ito. Kailangan nating pag-usapan sina Carlo at Bianca. Masyadong confrontational. Ang diskarte ay kailangang balansehin ang urgency at respeto, katapatan at diplomasya. Ang mga facts ay simple. Hindi ko sinasadyang narinig ang isang pag-uusap na nagbunyag ng kanilang tunay na intensyon para sa hapunan bukas. Plano nilang hiyain ako sa harap niya. Ginamit pa nila ang paninira sa ari-arian ko para psychologically akong palambutin. Pedro, alam kong inilalagay ka nito sa isang awkward position, ngunit naisip ko na karapat dapat kang malaman kung ano ang pinaplano nila. Ito ang appeal sa kanyang sense of fairness, hindi paghingi sa kanya na kumampi. Bumalik ako sa telepono, hawak ang card, at huminga ng malalim. Ang pag-uusap na ito ang magpapasya kung ang gabi bukas ay magiging triumph nila o pagbagsak nila. Kung mananaig ang katarungan laban sa pagmamanipula. Kung maaari bang malampasan ng matandang builder ang mga pribilehiyong bata na nagpabaya sa kanya. Ang mga numero ay tila pamilyar sa ilalim ng mga daliri ko habang nagdadial ako. Tumunog ang telepono. Sinagot ni Pedro ang receiver at sinabi ko sa kanya ang lahat nang walang pag-asa na maniniwala siya sa akin. Ngunit nakakagulat, ang sinabi ko sa kanya ay ikinagulat niya. Hindi niya itinago ang kanyang pagkalito at galit. Sinabi ko sa kanya ang plano ko at sumang-ayon siyang tulungan ako. Kinabukasan ng gabi, nagmaneho ako sa Ayala Alabang Village na tila surreal sa akin. Ang mga Mercedes at BMW ay nakahanay sa mga kurbadang kalye, parang mamahaling alahas. Kumikislap ang mga ilaw ng Pasko mula sa mga mansyon na kayang tirahan ng 3 pamilya na kasing laki ng sa akin. Bawat isa ay patunay ng kayamanang hindi ko kailanman naisip. Ang bahay ni Carlo ay nakatayo sa dulo ng cul-de-sac. Ang limestone facade nito ay inilawan. Ang itim na Bentley ni Pedro ang nangingibabaw sa circular driveway, napapaligiran ng iba pang mga luxury car na marahil ay mas mahal pa sa taunang pensyon ko. Ang eksena ay tila isang magazine spread na may pamagat na How the Other Half Lives. Ipinarking ko ang aking simpleng Honda Civic sa tabi ng isang makinang na Porsche. Ang contrast ay halos nakakatawa. Sa pamamagitan ng malalaking bintana sa harap, nakita ko ang mga silhouette na gumagalaw sa eleganteng dining room. Mga kasosyo sa negosyo ni Pedro, walang duda na mga manonood para sa binalak na kahihiyan ngayong gabi. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror, inayos ko ang kurbata ko at ang jacket ko. Ang parehong dark blue suit na isinuot ko sa libing ng asawa ko ay mukhang disente, kahit na tila luma sa tabi ng mga designer clothes sa loob. Iyon mismo ang inaasahan ni Carlo at Bianca. Ngunit habang naglalakad ako sa malinis na stone path, ang mga hakbang ko ay tiwala at ang paghinga ko ay kalmado. Hayaan silang magkaroon ng sandali ng tagumpay. Ang katarungan ay may ugali na dumating kung kailan hindi ito inaasahan. Bago ko maabot ang kampana, bumukas ang pinto sa harap ng may theatrical precision. Si Carlo ay nakatayo sa gintong ilaw na nagmumula sa loob. Ang mamahaling suit niya ay malinis. Ang ekspresyon niya ay may taglay na malupit na kasiyahan. Aba, tignan niyo kung sino ang nasa pintuan natin, malakas niyang sabi, sapat na para marinig ng mga bisita sa loob. Talaga bang inakala mong nababagay ka dito ngayon? Sa likod niya, lumitaw si Bianca, parang isang supporting actress. Ang itim niyang cocktail dress ay marahil mas mahal pa sa buwanang badyet ko sa grocery, at ang ngiti niya ay may matalim na gilid ng inaasahang amusement. Naku, ang precious nito. Talagang dumating siya. Tay, humakbang si Carlo pasulong, ganap na humaharang sa daanan. Ang body language niya ay sumisigaw ng pag-aari at kontrol. Linawin ko ito sa iyo, tumaas ang boses niya ng may sinadyang kalupitan. Tinitiyak ang maximum impact sa kanyang audience. Wala ka ng pamilya sa amin. Ang mga magulang lang ni Bianca ang pamilya namin ngayon. Umalis ka na. Ang mga salita ay tumama sa malamig na hangin na parang pisikal na suntok. Idinisenyo upang sugatan at hiyain. Sa loob,
Nakita ko ang mga bisita na humihinto sa kanilang pag-uusap, ang ilan ay lumingon. Mayroon silang kakaibang pagkamangha na inilaan ng mga tao para sa pampublikong kahihiyan. Ang tawa ni Bianca ay bumulwak mula sa likod ni Carlo, masigla at malisyoso. Nakita mo ba ang mukha niya? Nako, mas maganda pa sa naisip namin. Ngunit sa halip na ang wasak na pagkasira na inaasahan nila, naramdaman ko lamang ang kakaibang sense of completion. Ito mismo ang inihanda ko, eksakto ang kailangan ni Pedro para kumpirmahin sa pamamagitan ng kanyang mga sources sa loob. Naiintindihan ko. Ang boses ko ay nanatiling matatag, nakakadismaya na kalmado para sa kanilang theatrical performance. Sige Carlo, sana makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo ngayon. Tiningnan ko ang mga mata niya nang may tahimik na dignidad ng isang lalaking nagtrabaho ng tapat sa buong buhay niya. Lahat? Ang ekspresyon niya ay kumislap ng may panandali ang pagkalito. Hindi ito ang script na sinulat niya. Ang pleading, ang kahihiyan, ang pampublikong pagkaapi na magpapakita ng kanyang superiority sa mga maimpluwensyang kaibigan ni Pedro. Tama na, matanda. Umalis ka na, sabi niya. Bumalik ka na sa maliit mong bahay ng builder kung saan ka nababagay. Ngunit may mas kaunting conviction sa boses niya ngayon, hindi mapakali dahil sa hindi inaasahang pagpipigil ko. Lumingon ako at naglakad pabalik sa kotse nang may sinusukat na mga hakbang. Tuwid ang likod ko sa kabila ng lamig ng Disyembre. Sa likod ko, narinig ko ang sapilitang tawa ni Carlo at ang mga komento ni Bianca. Ngunit ang kanilang mga salita ay tila malayo, walang halaga. Pagdating ko sa Honda Civic, umupo ako sa driver's seat at tiningnan ang bahay sa windshield. Sa pamamagitan ng mamahaling mga bintana, nagpatuloy ang mga bisita ni Pedro sa kanilang eleganteng gabi. Hindi nila alam na malapit na silang masaksihan ang isang ibang klase ng show. Kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang numero ni Pedro. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago sinagot ni Pedro ang pamilyar niyang boses. Professional pero mainit. Joseph, tulad ng napag-usapan, sabi ko ng simple. Habang pinapanood ang ginintuang bintana ng bahay kung saan inakala ng anak ko na nakamit niya ang pinakamalaking tagumpay niya, naiintindihan ko ng lubusan. Ang tono ni Pedro ay nagdala ng bigat ng isang lalaking nagtayo ng imperyo. Mabilis na nagbabasa ng mga sitwasyon at kumikilos ng may paninindigan. Salamat sa pagpapanatili sa akin na alam. Doon natapos ang tawag. Walang dramatic statements, walang mahabang paliwanag. 2 lalaki lang na nauunawaan na ang ilang pagtataksil ay humihingi ng agarang kahihinatnan. Itinaas ni Pedro ang baso ng alak niya na kumukuha ng atensyon. Dahan-dahang tumahimik ang silid habang bumaling kay Don Pedro ang mga business elite ng Makati. Umaasa sa masayang Pasko o marahil sa isang toast. Mga kaibigan, ang boses ni Pedro ay nagdala ng authority na nagdala sa kanya ng milyon-milyon. Ngayong gabi ng Noche Buena, gusto kong pag-usapan ang halaga ng pamilya, mga tunay na halaga na mas mahalaga kaysa sa social status o tagumpay sa pananalapi. Sina Carlo at Bianca ay ngumiti. Binibigyang kahulugan ito bilang pagpapatunay sa kanilang mga aksyon. Patunay na pinahahalagahan ni Pedro ang kanilang pagpapakita ng superiority sa working class background ni Jose. Nalaman ko ngayon ang tungkol sa mga taong pinahahalagahan ng pera higit sa pagkatao, patuloy ni Pedro, na nagmamanipula sa mga relasyon ng pamilya para sa personal na pakinabang. Mga taong tinatrato ang mga matatandang miyembro ng pamilya bilang props sa kanilang mga pakana ng social climbing. Ang unang anino ng pagkalito ay tumawid sa mukha ni Carlo. Hindi ito ang papuri na inaasahan niya. Natutunan ko rin ang pagkakaiba sa pagitan ng minanang kayamanan at kinita na dignidad, sabi ni Pedro. Sa pagitan ng mga taong nagtatayo ng sarili sa pamamagitan ng pagbagsak sa iba. At sa pagitan ng mga nagpapanatili ng kanilang integridad anuman ang bank balance nila. Nagsimulang kumupas ang ngiti ni Bianca habang nagpapalitan ng tingin ang mga bisita. Ang kahulugan ni Pedro ay naging hindi mapagkakamali ang malinaw. Kaya ngayon, pinili kong gugulin ang Pasko ko sa mga taong nauunawaan na ang katapatan ng pamilya
at ang pangunahing kagandahang asal ng tao ay mas mahalaga kaysa sa mga manipulatibong anak na may kasakiman. Ibinaba ni Pedro ang baso ng alak niya nang may finality. Pinili kong umalis sa bahay na ito at sa kumpanyang ito. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pagkatapos, naglakad si Pedro patungo sa pinto sa harap ng may kalmadong determinasyon. Ang kanyang desisyon ay ginawa at isinagawa ng may parehong business efficiency na nagtayo ng kanyang imperyo. "Pedro, hintay!" Ang boses ni Carlo ay pumutok sa desperasyon, ngunit hindi huminto si Pedro. "Daddy, hindi mo naiintindihan," nagsimula si Bianca, ngunit umaabot na ang ama niya sa kanyang coat. Wala nang nangailangan ng karagdagang paliwanag ang sinuman sa mga bisita. Sa social hierarchy ng Makati, ang pagsunod kay Don Pedro Santos ay karaniwang sense lamang. Isa-isa, nagsimulang kunin ng mga bisita ang kanilang mga gamit. Bumubulong ng mga magalang na dahilan na hindi niloko ang sinuman. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, isigaw ni Carlo. Ang boses niya ay tumataas sa panik. "Maaari naming ipaliwanag ang lahat, ngunit ang mga paliwanag ay hindi na kailangan." Nagsimula ang pag-alis at sa loob ng ilang minuto, ang eleganting dinner party ay gumuho sa isang awkward scramble para sa mga exit. Si Pedro ang unang umalis sa bahay. Ang marangal niyang paglakad ay humiwa sa hangin patungo sa aking simpleng Honda Civic. Sa likod niya ay sumunod ang 3 pang bisita, matagumpay na mga tao na nasaksihan ang isang bagay na pambihira. "Joseph!" Ang boses ni Pedro ay nagdala ng tunay na init habang lumalapit siya sa kotse ko. "Naniniwala ako na may mas magandang lugar tayo para gugulin ang Noche Buena." Oo nga, binuksan ko ang pinto. Inaanyayahan silang pumasok. "Sumunod kayo sa akin, mga Ginoo, hindi naman malayo." Ang convoy ay natural na nabuo. Ang aking matandang Honda ang nanguna sa parada ng mga luxury car sa gabi. Sa rear view mirror, pinanood ko ang mga Bentley at Mercedes na sumusunod sa aking simpleng kotse. Parang isang funeral procession, bagaman ito ay mas parang isang selebrasyon. "Kailangan kong itanong," sabi ni Pedro mula sa passenger seat. Ang boses niya ay may bahid pa rin ng pagkagulat. "Paano mo nalaman na maghanda para ngayon? Paano mo nakita ang lahat ng ito?" Pagkatapos kong marinig ang pag-uusap nila kahapon ng umaga, "Tinawagan kita agad," sagot ko. Ngunit bago pa iyon, nagmaneho ako sa traffic light, maingat na pinipili ang mga salita ko. Matagal ko nang pinapanood ang pagbabago ni Carlo sa loob ng buwan. Isa sa mga bisita, isang matalik na kaibigan ni Pedro, ang sumandal. "Naghanda ka ba talaga ng alternatibong hapunan? Isang buong handaan ng Pasko?" Kinumpirma ko, nakakaramdam ng tahimik na kasiyahan. "Niluto ko iyon ngayon." Tila matalino na magkaroon ng isang backup plan. Tumango si Pedro ng may paghanga. "Karamihan sa mga tao ay iiwasan ang confrontation o haharapin ito ng walang paghahanda. Hindi mo ginawa ang alinman. Ang 40 taon sa construction ay nagtuturo sa iyo na magplano para sa lahat ng posibleng mangyari. Palaging magkaroon ng backup plan kapag nakikitungo sa mga taong hindi maaasahan." Umuwi kami sa subdivision ko. Ang mga simpleng bahay ay kaibahan sa mayayamang lugar na katatapos lang naming iwanan. Kumikislap ang mga ilaw ng Pasko mula sa maliliit na bakuran. Lumilikha ng isang mainit, autentikong kapaligiran na hindi mabibili ng pera. "Iyan ang sinubukan kong sabihin sa kanila sa toast ko," patuloy ni Pedro, nakatingin sa mga bahay. "Ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa bank accounts o designer clothes. Ito ay tungkol sa pagkatao, katapatan, at kung sino ka kapag walang nakatingin. Binigyan mo sila ng eksaktong nararapat sa kanila." Ang iba pang mga kotse ay pumarada sa tabi ng kalye ko. Mamahaling mga kotse na tila kakaiba sa tapat na subdivision na ito. Lahat ng mga bisita ay lumabas sa kanilang mga kotse, hindi nang may paghamak, kundi nang may tunay na curiosity tungkol sa lalaking ito na nalampasan ang mga manipulators. "Kailangan kong banggitin," sabi ni Pedro habang naglalakad kami patungo sa pinto ko sa harap. "Tinapos ko na ang lahat ng relasyon sa negosyo kay Carlo agad." At si Bianca, tumigil siya, kumislap ang sakit sa kanyang mukha.
Mamanahin niya ang mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Pasensya na ako, Pedro. Hindi ko kailanman nilayon na magdulot ng gulo sa pagitan mo at ng anak mo. Hindi ka nagdulot ng anuman, Jose. Ibinunyag mo ang kung ano na ang naroon. Tumigil siya sa mga hakbang sa harap ko, tumingin pabalik sa mga kotse. Ang mga taong ito, itinuro niya ang lahat ng mga tao sa paligid namin. Nirerespeto nila ang ginawa mo ngayon. Ako rin. Si Aling Nena mula sa katabing bahay ay sumilip sa mga kurtina niya sa hindi pangkaraniwang koleksyon ng mga luxury car. Marahil ay nagtataka kung nanalo ba ako sa loterya. Maligayang pagdating sa bahay ko, sabi ko, kinuha ang mga susi ko. Ang mainit na ilaw ay bumuhos sa mga bintana at nakita ko ang mesa ko sa dining room na nakahanda para sa eksaktong bilang ng mga tao na nakatayo ngayon sa likuran ko. Ang pagbubukas ng pinto ko sa harap ay tila pagbubunyag ng isang masterpiece. Ang mainit na ilaw ay bumuhos mula sa aking simpleng sala. Inihayag ang Christmas tree na pinalamutian ko ng mga ornaments na nakolekta sa loob ng mga dekada. Ang dining table, nakikita sa archway, ay nakahanda para sa 8 kasama ang pinakamagandang porselana ng asawa ko. Magagandang kagamitan sa mesa na halos nakalimutan ko na. Diyos ko, Joseph, pumasok si Pedro muna. Ang tingin niya ay kinuha ang bawat detalye. Talaga bang inihanda mo ang lahat ng ito? Nagsimula akong magluto ng tanghali, sagot ko. Tinutulungan ang mga bisita sa kanilang mga coat. Tila ito ang tamang gawin. Ang bahay ay amoy inihaw na lechon at apple pie. Mga aroma na nagsasalita ng isang tunay na pista, hindi isang social performance. Lahat ng mga bisita ay gumalaw sa bahay ko ng may paggalang. Tinitingnan ang mga larawan ng pamilya at hinahangaan ang mga autentikong dekorasyon ng Pasko. Sila ay matagumpay na mga tao, mga kamag-anak at kasosyo ni Pedro, sanay sa karangyaan. Ngunit tila mas komportable sila dito kaysa sa mamahaling eksibisyon ni Carlo. Pakiramdam ko Pasko, komento ng isa sa kanila. Umupo sa paborito kong silya. Tunay na Pasko, hindi isang magazine spread. Nagsimula akong magdala ng mga ulam mula sa kusina. Golden turkey, mashed potatoes, at green beans mula sa sarili kong hardin. Agad na sumali si Pedro sa akin, nagdadala ng mga mangkok ng salad ng hindi hinihiling. Ang aming pagtutulungan ay natural na umaabot sa domestic cooperation. Kailan mo huling nakita akong nagsilbi ng hapunan sa sarili ko? Tanong niya ng tahimik, nagbubuhos ng tubig sa mga baso sa paligid ng mesa. Karaniwan, may mga tao akong gumagawa niyan para sa akin. Ngayon lahat tayo ay pamilya at kaibigan lang na nagbabahagi ng pagkain, sagot ko. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Si Don Pedro Santos na may-ari ng kalahati ng commercial district ng Makati ay tumutulong sa isang matandang builder na maghain ng hapunan at pakiramdam nito ay ganap na natural. Ang kanyang mga kasosyo, sanay sa 5-star restaurants at catered events, ay pinuri ang aking simpleng lutuin ng may tunay na sigasig. Ang turkey na ito ay hindi ka panipaniwala, Jose, sabi ng isa sa kanila. Saan ka natutong magluto ng ganito? 45 taon ng kasal, sagot ko. Nagbubuhos ng alak mula sa mga bote na iningatan ko para sa mga espesyal na okasyon. Tinuruan ako ng mabuti ng asawa ko bago siya pumanaw. Ang pag-uusap ay dumaloy sa mga ibinahaging kwento ng mga tradisyon ng pamilya, tapat na trabaho, at mga halaga na talagang mahalaga sa buhay. Ang mga mayayamang negosyanteng ito ay natagpuan ang kanilang sarili na nagpapahinga, tumatawa at nagbabahagi ng mga alaala ng kanilang sariling mapagpakumbabang pinagmulan. Itinaas ni Pedro ang baso niya nang matapos ang main course. Joseph, gusto kong magpasalamat sa iyo para ngayon, hindi lang sa pagbubunyag ng katotohanan, kundi sa pagpapaalala sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na hospitality at kung ano ang kahulugan ng tunay na pamilya, dagdag ng isa pang bisita. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o pera. Ito ay tungkol sa mga taong sumusuporta sa iyo kapag mahalaga. Dahan-dahan akong tumayo. Nararamdaman ang bigat ng sandali. Lahat ay tumahimik.
Nararamdaman na may mahalagang mangyayari. Ang mainit na ilaw mula sa Christmas tree ko ay nagbigay ng banayad na anino sa mga mukha na naging kakampi, maging kaibigan sa loob ng isang gabi. Lumabas ang mga headlight sa bintana sa harap. 2 kotse ang tumigil sa likod ng iba. Itinaas ko ang baso ko. Tinitingnan ang mga mukha na kumikinang sa tunay na init at kasiyahan. Para sa pamilya, nagsimula ako. Itinaas ang baso ko sa mainit na mga mukha. Hindi ang pamilya na ipinanganak tayo, kundi ang pinili natin. Ang mga taong sumusuporta sa atin kapag mahalaga, na nagpapahalaga sa pagkatao higit sa... Biglang bumukas ang pinto sa harap ng walang babala. Si Carlo ay sumugod sa sala ko na parang isang umaataking hukbo. Si Bianca ay malapit sa likod niya. Pareho silang nasa kanilang mamahaling party clothes, ngunit ngayon ay gulo na sa desperasyon. Paano ka naglakas loob? Ang boses ni Carlo ay pumutok sa galit habang tinitingnan niya ang eksena. Si Pedro at ang mga bisita ay komportable na nakaupo sa paligid ng aking simpleng mesa. Itinaas ang mga baso ng alak, kumikinang ang mga mukha sa tunay na init. Paano ka naglakas loob na nakawin ang mga bisita namin? Ang reaksyon sa paligid ng mesa ko ay agaran at hindi komportable. Inilapag ng mga bisita ang kanilang mga baso, gumalaw sa kanilang mga upuan, nasasaksihan ang pagpapakita ng pribilehiyong galit na ito. Ang mukha ni Pedro ay dumilim sa kahihiyan para sa kanyang anak. Si Bianca ay nakatayo sa tabi ni Carlo na may luha ng pagkadismaya na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ako nagnakaw ng sinuman. Sagot ko ng kalmado, hawak pa rin ang baso ko. Binigyan ko lang sila ng isang lugar kung saan sila tatanggapin bilang bisita, hindi gagamitin bilang prop. Minanipula mo sila! Sigaw ni Bianca, itinuro ako ng may mapagbintang daliri. Ibinaba mo sila laban sa amin gamit ang iyong mga kwentong awa at ang iyong poor old man act. Ang isa sa mga kasosyo ni Pedro ay lumunok. Actually, umalis kami dahil sa toast na ibinigay ng tatay mo tungkol sa halaga ng pamilya. Medyo nakapagtuturo. Bumaling si Carlo sa mga bisita. Ang desperasyon niya ay malinaw. Nagsisinungaling siya sa inyo. Siya ay isang mapait na matandang builder na hindi matanggap na nalampasan siya ng anak niya. Sinasabutahin niya ang hapunan namin dahil naiinggit siya sa tagumpay namin. Tagumpay? Ang boses ni Pedro ay humiwa sa silid na parang kutsilyo. Iyan ba ang tawag mo sa pagpaplano na hiyain ang tatay mo para mapahanga ako at ang mga bisita? Sumugod si Bianca sa kanyang ama, lumuhod sa tabi ng upuan niya. Daddy, pakiusap. Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang naming ipakita sa iyo kung gaano ka namin kamahal. Sa pamamagitan ng paggamit kay Jose bilang target para sa pagtuya, ang boses ni Pedro ay nagdala ng lamig ng lubos na pagkadismaya. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng kanyang pampublikong kahihiyan bilang libangan, hindi ganoon tay, iginiit ni Carlo. Ngunit ang boses niya ay walang paninindigan. Gusto lang naming ipakita ang contrast sa pagitan ng tumahimik ang silid, maliban sa mahinang iyak ni Bianca. Sa paligid ng mesa, ang mga mukha ay nagpakita ng pinaghalong simpatiya para sa sitwasyon ko at pandidiri sa pag-uugali ng mag-asawa. Sila ay matagumpay na mga tao na nauunawaan ang halaga ng pagkatao. At nasaksihan nila ang kumpletong kawalan nito. Ang mukha ni Carlo ay namula sa galit at desperasyon. Bumaling siya sa akin at sinabing, "Sinira mo ang lahat. May ideya ka ba kung ano ang halaga nito sa amin?" Ang mana ni Pedro ay ang kinabukasan namin. Ang kinabukasan mo ay hindi kailanman itinayo sa matibay na pundasyon, sabi ni Pedro. Dahan-dahang bumangon mula sa kanyang upuan. Ang authority sa kanyang paggalaw ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat sa silid. Ito ay itinayo sa pagmamanipula, kasakiman, at ang pag-aakala na hindi ko kailanman matutuklasan ang tunay mong pagkatao. Tiningnan ni Bianca ang kanyang ama ng may mapag-asa. "Daddy, pakiusap, huwag!" Ang boses ni Pedro ay nagdala ng finality na lumunod sa lahat ng protesta. Si Pedro ay tumayo ng may commanding presence na nagtayo ng isang imperyo sa negosyo. Ang kanyang tingin ay lumipat sa pagitan ng kanyang anak
at manugang ng may malamig na pagtatasa. Nang isang lalaking nakatuklas ng anay sa kanyang pundasyon, Bianca, Carlo, nagsimula siya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa dining room ko nang may mapangwasak na kalinawan. Ngayon, ipinakita ninyo ang inyong sarili na sila mismong mga tao na iniiwasan ko sa buong buhay ko sa negosyo. Manipulatibo, sakim, at pangunahing walang katapatan. Tay, hindi mo pwedeng gawin yan, nagsimula si Bianca. Ngunit itinaas ni Pedro ang kamay niya para patahimikin siya. Kaya ko at gagawin ko. Agad, tinanggal si Carlo sa lahat ng relasyon sa negosyo sa Mills Commercial Development. Ang trabaho mo, ang access mo sa mga resources ng kumpanya, ang hinaharap mong pakikilahok sa anumang Mills Family Ventures, tapos na. Namutla ang mukha ni Carlo. Pedro, pakiusap, maipapaliwanag ko. Higit pa rito, patuloy ni Pedro, ang kanyang business-like precision ay humiwa sa bawat paggambala. Ang aking habilin ay isusulat muli sa susunod na linggo. Bianca, ang mana mo ay nabawasan sa eksaktong halaga na dinala ni Carlo sa kasal na ito. Wala. Ang karamihan ng aking ari-arian ay mapupunta sa mga charities na tunay na nauunawaan ang halaga ng pagtulong sa iba nang walang inaasahang kapalit. Hindi mo pwedeng gawin iyan, sigaw ni Bianca, tumalon sa kanyang mga paa. Ako ang anak mo. Oo, anak kita, sabi ni Pedro. At ngayon, ipinakita mo sa akin kung anong uri ng anak ang pinili mong maging. Isang taong hihilahin ang isang matanda pababa para sa personal na pakinabang. Isang taong nagpapahalaga sa pera higit sa pangunahing kagandahang asal ng tao. Sa paligid ng mesa, tumango ang mga kasosyo ni Pedro sa pagsang-ayon. Lahat ito ay kasalanan niya. Huling desperadong pagtatangka ni Carlo, itinuro ako ng may nanginginig na mga kamay. Ibinukod ka niya laban sa amin. Nilason niya ang isip mo ng mga kasinungalingan. Sinabi sa akin ni Joseph ang katotohanan, simpleng sagot ni Pedro. Isang bagay na tila hindi ninyo kayang gawin. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng pagiging justified. Carlo, pasensya na ako na humantong sa ganito. Talaga, sabi ko. Ngunit pinili mo ang landas na ito nang magpasya ka na ang pagmamahal ko sa iyo ay isang bagay na sasamantalahin, hindi pahahalagahan. Itago mo ang pekeng simpatiya mo, humiyaw si Carlo. Ngunit ang boses niya ay pumupunit. Sinira mo ang buhay namin. Hindi, sabi ko ng tahimik. Ginawa ninyo iyan sa inyong sarili. Tiniyak ko lang na ang mga kahihinatnan ay sa wakas ay umabot sa inyong mga pagpili. Hinawakan ni Bianca ang braso ni Carlo. Hinila siya patungo sa pinto. Tayo na. Hindi namin sila kailangan. Wala kaming kailangan sa kanila. Ngunit kahit habang nagsasalita siya, ang realidad ay pumasok. Wala ang negosyo ni Pedro, wala ang mana niya, wala ang mga koneksyon na katatapos lang nilang itulak palayo. Wala na silang natitira kundi ang isa't isa at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Umalis sila ng walang salita, ang pinto sa harap ay sumara sa finality ng katapusan ng isang kabanata. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa awkward tension ng kanilang presensya. Ito ang katahimikan ng katarungan na naisagawa, ng kaayusan na naibalik. Bumalik si Pedro nang mabigat sa upuan, biglang mukhang siya kumitimba taong gulang. Joseph, may malalim akong paghingi ng tawad sa iyo. Hindi lang para sa pag-uugali nila, kundi sa hindi ko nakita ito ng mas maaga. Walang kailangang paghingi ng tawad, sagot ko. Minsan nakikita natin kung ano ang inaasahan nating makita sa mga taong mahal natin. Itinaas ng isa sa mga bisita ang baso niya muli. Para sa tunay na halaga ng pamilya at sa mga taong namumuhay sa kanila sa halip na pag-usapan lang. At para sa pangalawang pagkakataon, dagdag ni Pedro, nakatingin sa paligid ng mesa nang may tunay na sigasig. Minsan, ang pamilya na kailangan natin ay hindi ang ipinanganak sa atin, kundi ang mapalad nating makita. At doon mga kaibigan, natapos ang Noche Buena para kina Carlo at Bianca. Umalis sila na walang mana, walang koneksyon, walang dignidad. Ang pamilya na itinakwil nila, biglang naging walang-wala. Tiningnan ko si Don Pedro at ngumiti siya. Ang tunay na pamilya, sabi niya,
ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pagkatao. Hindi ako nag-iisa. Nakaharap ko ang aking mga bagong kaibigan sa paligid ng mesa. Ang katarungan ay dumating hindi sa galit, kundi sa katapatan. Dahil ang halaga ko, hindi mabibili ng pera. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng dangal at pagtataksil na ito, mag-subscribe na. I-click ang box sa kaliwa para sa susunod na kabanata. Salamat po sa inyong panunood.